Gusto ko lang pong magbigay ng aking maigsing reaction dito sa pagkaka-aresto kay retired Air Force Major General Romeo Pocis. Hindi nga po ba kahapon siya ay inaresto sa kasong inciting to sedition, pero kahapon din siya ay nakapagpiyansa. At meron siyang question. Sabi dito, retired military officer Pocis questions arrest over criticism versus corruption cases. Oo nga naman, bakit uunahin na arestuhin yung mga gusto lang maglabas ng kanilang saloobin? Samantalang may mga corruption cases naman dyan na mas mabigat na dapat yun ang pagtuunan ng pansin. Yan ang mga style na mga kumakalaban sa gobyerno natin. Palalabasin nila na walang bigat yung sinasabi nilang inciting to sedition daw. Dahil ang gusto lang mangyari ng grupo ni Pocis ay ipahayag nila yung kanilang damdamin at hindi daw sila naghihikayat na pabagsakin ang gobyernong ito. Pakinggan nga po natin ang pahayag ni Pocis matapos siya makapagpiyansa kahapon. Yung inciting sedition is parang nanghihikayat ng sedisyon na pabagsakin ng gobyerno. Hindi ho namin ginagawa yun sa gobyerno. Kami lamang ay nagpapahayag ng damdamin, matinding puot, galit ng mga tao. Tulad ninyo, tulad natin lahat, tulad ng mga pulis, tulad ng mga sundalo, na nararamdaman natin. So, pinalalabas niya na hindi daw inciting to sedition yung ginawa niya. Pero ano nga ba ang inciting to sedition? Sabi po dito sa Google, inciting to sedition is publicly urging or persuading others through speeches, writings, or actions to rise against the government, its officials, or laws without directly participating in the actual rebellion, aiming to disturb public peace, obstruct officials, or instigate unlawful assemblies. It involves encouraging hate, revenge, or disobedience, even if just by words or symbols that could lead to public disorder or challenge lawful authority as defined under laws like the Philippines Revised Penal Code, Article 142. So, tingnan natin. Sabi dito, ang inciting to sedition is publicly urging or persuading others. Para ang gustong palabasin ni Pocis, hindi naman sila nagpe-persuade o hindi sila naghihikayat o hindi sila nag-i-incite ng sedisyon dahil ang gusto lang nila ay ipahayag ang kanilang nararamdaman. So, hindi sila nang bubuyo sa publiko through speeches, writings, or actions. Yung kay Pocis, through speeches. Dahil nagpapahayag siya, nagsalita siya, at nanghikayat siya na bawiin ng ating militar at ng taong bayan ang kanilang suporta sa gobyerno ni President Bongbong Marcos. So yun sa kanya, through speeches to rise against the government sa mga opisyal nito at sa batas nito. Dahil kapag ikaw ay nag-alsa na hindi nakalagay sa ating batas, yan po ay rising against the government at sa mga batas nito. Dahil gumagawa kayo ng sariling batas At ang batas ninyo ay mag-aklas at mag-alsa ang taong bayan kasama ang mga militar para pabagsakin si President Bongbong Marcos. Sabi pa rito, it encourages hate, revenge, or disobedience, even if just by words or symbols. O ano ba ang ginawa ni Pocis? Totoo ba na mali yung kaso niyang inciting to sedition? Pakinggan nga po natin. Panoorin natin yung video kung saan naging dahilan ito para siya ay kasuhan ng inciting to sedition. General Romeo Bronner, Chief of Staff, Armed Forces of the Philippines, at sa lahat ng mga sundaluhan, General Milencio Nartates Jr., Chief Philippine National Police, at sa lahat ng kapulisan, malinaw na malinaw, nagtatangis ang langit, narinig natin, nakita natin, ng ating Commander-in-Chief ay hindi karapat-dapat dahil siya ay magnanakaw at siya ay bangag. Kaya ang taong bayan,
Pakinggan ninyo ang kanyang sinisigaw. Pakinggan ninyo ang mga taong bayan. Ang sinasabi ng taong bayan, kayo ay kampihan ang taong bayan para sa laban na ito. Mag-resign. Umalis na ang ating presidente. Mag-withdraw ng support ang Armed Forces of the Philippines at National Police sa isang Commander-in-Chief na bangag at magnanakaw. Oh, ano ang sinabi ni Pokis? Hindi daw karapat-dapat mamuno ni President Bongbong Marcos dahil ito ay magnanakaw at bangag. Ayun na naman eh. Walang katapusang bangag issue. Eh wala naman silang maipakitang pruweba na nagbabangag si President Bongbong Marcos. Yung magnanakaw issue, maglabas kayo ng resibo. Hindi po pwede talaga sa panahong ito yung puro salita lang, puro pagbibintang, puro aligasyon, puro akusasyon. Ni wala na kayong maipakitang ebidensya. Yung bangag issue na yan, maski na nga yung kapatid ni President Bongbong Marcos na si Amy Marcos na nagsalita sa rally ng INC na ang akala ng grupo ni Sara Duterte at ni Amy Marcos na porke siya ng kapatid ang magsasalita at ibubunyag niya ang drug addiction daw ng kanyang kapatid, ay paniniwalaan na sila ng taong bayan at mag-aaklas, aalma na, susugod na sa Malacanang dahil drug addict ang kanilang presidente. May nangyari bang paglusob sa Malacanang? May nangyari bang pag-aklas? May nangyari bang panibagong people power? Eh si Amy Marcos na yung nagsalita eh. Dapat paniwalaan na siya ng taong bayan. Eh hindi. Nag-backfire pa nga kay Amy Marcos lahat ng kanyang inilabas dahil wala siyang ipinakitang ni isang konkretong ebidensya. Hindi po pwedeng porke kapatid ka at nagsalita ka against your brother, eh paniniwalaan na natin. Dapat tingnan din natin kung bakit nagsalita si Amy Marcos ng ganun. Hindi ba lumilitaw ngayon kung bakit niya sinisiraan ng kanyang kapatid? Una, dahil mabubuko yung kumakalat na balita na may kinalaman si Amy Marcos sa Pogo operation sa Ilocos. Pangalawa, dahil tatakbo siyang vice presidente, nakatambal si Sara Duterte bilang presidente. So, may mga motibo. May dahilan kung ba't ginagawa yan ni Amy Marcos. Sana kung wala yun eh. Sana kung walang motibo kung bakit siya naninira. Meron eh. Mabubuko siya na may kinalaman siya sa Pogo operation sa Ilocos at kailangan niyang makuha ang boto ng mga DDS dahil tatakbo siyang vice president sa 2028. Kung yun niyang pagbubunyag ni Amy Marcos na bangag yung kanyang kapatid ay hindi pinaniwalaan ng taong bayan, ito na naman si Pokis, sasabihin niya na hindi karapat-dapat mamuno si Bongbong Marcos dahil ito ay magnanakaw, dahil ito ay bangag. Hindi na ba kayo napagod dyan sa bangag issue na yan na kayo-kayo na lang ang naniniwala? Baguhin nyo naman. Lumang-luma na yung bangag na yan at yung magnanakaw na yan. At sinasabihan pa ni Pokis ang taong bayan na magkaisa para alisin sa pwesto si Bongbong Marcos dahil ito nga daw ay bangag. Pero, hindi daw ginagawa ni Pokis yun. Hindi daw sila nang i-incite to sedition. Nagpapahayag lang daw sila ng kanilang damdamin. Eh ano itong video lumabas nito? Hindi naman AI yan ha. Yan nga ang naging dahilan kung bakit sinampahan ng kasong inciting to sedition si Romeo Pokis. Kaya nga ako nagpapasalamat ako sa social media. Dahil nung araw, nung wala pang social media, napakadaling mapaniwala ang taong bayan. Magsalita ka lang, depensahan mo lang ang sarili mo, gumawa ka ng inventong dahilan, may maniniwala sa'yo. Eh ngayon, hindi basta-basta maniniwala ang taong bayan sa sinasabi nitong si Pokis, tulad ng sinabi niya, hindi naman daw sila nang i-incite, kundi naglalabas lang ng kanilang damdamin. Eh binasa na po natin kung ano ang ibig sabihin ng inciting to sedition. Ngayon napanood natin yung video ni Pokis. Hindi ba lahat ng kanyang sinabi at panghihikayat na ibagsak si President Bongbong Marcos ay nasasaad sa kahulugan ng inciting to sedition? Hindi ba't sabi pa nga dito, it involves encouraging hate, revenge, or disobedience. Ano ba ang laman ng speech ni Pokis? Na wag nang sumunod ang military sa konstitusyon, na mag-aklas na sila at tumulong sila sa pagpapabagsak kay President Bongbong Marcos? Hindi ba encouraging hate yon nung sabihin mong magnanakaw at bangag ang ating presidente? Hindi ba yun ay dahil gusto mo magtanim ng galit
sa puso ng mga Pilipino para magalit sila kay President Bongbong Marcos? Iba na po ang panahon ngayon. Madali nang mag-debunk. Kung ito nga sinasabi mo na hindi kayo nang hihikayat ng sedisyon, kundi nagpapaliwanag lang kayo or nagpapahayag lang kayo ng damdamin, ano to? Ano yung video na yan? Na talagang kahit saan angle mo tignan, ay isang panghihikayat na or inciting to sedition. Huwag po natin linlangin ang taong bayan. Dahil tulad nga ng sinabi ko sa inyo, madali na pong mag-debunk ng mga kasinungalingan. Sa tingin ninyo, ngayong napanood natin yung dahilan ni Pokis na hindi daw sila nang hihikayat ng sedisyon at yung pinaka-video kung saan yung mga pananalita niya ang naging batayan para siya ay kasuhan ng inciting to sedition, anong pahayag ni Pokis ang pinaniniwalaan nyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.